Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength. Mental health matters. Hi! Okay, happy listening everyone and welcome to Mindful Chats. This will be another happy chit-chat session pero punong-puno at hitik na hitik ng impormasyon tungkol pa kung paano natin mapapanatiling progresibo, aktibo, malusog ang ating mental health. I am your friend Lalaine Saron Alfanoso live from Trawas, Surabaya, Indonesia. Although far from the Philippines, pero malinaw na nakikita over Facebook and YouTube channel ng 89.1 FM AWR Manila. Hello, Pam. Good evening. Good evening, Doc Lalaine. Oh, welcome back. We missed you for 2 sessions, and now you're back. We are transmitting truth, transforming lives. Welcome to our 8 o'clock MWFS habit, and this is called Mindful Chats. Good evening. Yes, thanks, Pam. And alam mo, this evening, ang atin pong makakapanayam ay isa pong napakagaling na expert sa mental health na ipapakilala ni Pam later. At ang topic po for our discussion is about depression. Tama po ang inyong narinig, mga kaibigan. It's about depression. Ano ho? And this is such a hot topic. Ano nga ba ang depression? How would you know that you already have one? Ano ho? At halimbawa, meron ka na nito at hindi mo alam paano ba natin may papanumbalik sa tamang kaisipan at ulirat. Ano ho? Sabi nga po ng Department of Health at ng World Health Organization, it has recently become the leading cause of disability not only here in the Philippines and in Indonesia, but also worldwide. And ang sabi pa, if left untreated, ano ho, kung hindi raw po mapagaling, tama po ba yun? If left untreated, at kung hindi maaagapan, this can cause significant suffering to individuals and family. That's why mga kaibigan, karadyo, kababayan, it is really very timely and relevant na topic na ating pag-uusapan ngayon. And to introduce our speaker, Pam will do it. Pam, let's hear from Pam, please. Yeah, so it's a pleasure that tonight's talk will be brought to us by a registered psychologist. And in 2014, she was among the first to take and pass the psychologist licensure examination, yippee, in the Philippines, okay? And she finished her PhD in psychology at AUP in 2021. She seemed to be finishing all the letters in the alphabet and had her clinical psychology training at Philippine General Hospital. Now, she actively presents research papers and serves as a resource speaker on mental health topics locally and abroad. And she is also a psychologist consultant in a DOH-accredited drug rehabilitation center. Currently, she serves AUP as one of the faculty members and a chairperson on leave, though, of undergraduate psychology since 2017. She's from Bicol, kababayan namin, and she's married, and she loves teaching just like me and enjoys involvement in mental health activities for God's glory. Ladies and gentlemen, everyone there listening to us, our listeners, our viewers, we have Dr. Myrtle C. Orbon Grijalvo. I hope I pronounced it properly. Good evening, Doc. Good evening. Good evening, Doc. Kumusta po? Doc Lalaine, I'm happy nakatapos ang ating Sabbath. So, nakapagpahinga tayo and I'm very excited to be able to join here in Mindful Chats. Yeah. Alam mo ba na nung nalaman ko about depression, ako mismo ay gusto kong marinig ang talakayan, no, natin ngayong gabing ito. And
to start off, wag na nating patagalin, to start off our discussion, gusto ko muna, Doc Myrtle, na basahin ang talata na matatagpuan sa John 16:19 to 20, no? I tell you that you are going to be both sad and sorry while the whole world is glad. Yes, you will be deeply distressed, going through pain, but ang assurance, I shall see you again and your hearts will thrill with joy. The joy that no one can take away from you, and on that day, you will not ask me any questions. Ang sabi po, tayo ay magiging malungkot at malumbay kahit ang mundo ay humahalakpak, no? Humahalakpak, humahalagpak, no? So, parang iba ang pakiramdam natin kung if everybody is doing great and everybody is happy, then tayo ay malungkot, tayo ay nagugulumihanan, pero subalit, ang sabi nga, makikita at babalikan tayo ng Panginoon at papawiin ang ating lungkot at lumbay magpakailanman. That is such a beautiful assurance from our Lord. Pam? Yes, and we would like to encourage you to give us a call or chat to us in this number 0918-9447-891. 0918-9447-891. And at this time, we would like you to lead in a very quick prayer before we ask Doc Mertz to give us that substantial and very encouraging talk tonight. Let us pray for a while. Dear Father, in this sin-sick world, everything in our body would go to that part of that sickness. But we know that you are the source of every healing. You're the greatest physician there. But you are using all these experts that we have in our midst to be the channel of blessings to those who are suffering from this. And may you send your Holy Spirit so that everyone will be guided, inspired, and be directed to the right path so that everyone will find healing in you. For we ask all this, and may your name be glorified all the time. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, Doc Mertz? should I start now? Oh, sure. Go ahead po. I'm excited to share and to have this mindful chats with everybody. So thank you once again for this opportunity. So ako po ay magtataglish. Ang topic natin ay depression. So magsisimula ako or I will start sharing the frequently asked questions, mga basic. Ano ba ang depression? What is depression? Whys of depression? Okay, nag-move ba ang aking slide? Yan. Whys of depression? Bakit nagkakaroon ng depression? At how to prevent depression? Paano ito maiwasan? Okay, so sa ating mga online viewers at sa mga listeners sa radio, nais ko kayong tanungin at pwede kayong sagutin ito kung kayo ay naka-online na mag-chat o kaya pwede kayong magsagot na sa katabi nyo or i-share nyo. Okay, una, depression is just sadness. Okay, myth or fact? Ano ba ito? Ang depression ba is just merely sadness? Is it a myth or a fact? Okay? Meron ba sa online natin na gusto magsagot? Wala tayong premyo siguro, pero is it just a mere sadness or what is it? Okay? Number 2, myth or fact? Only weak people get depressed. Oh, weak people nga lang ba ang nade-depress? Is it a myth or a fact? Okay? Third, depression is always caused by a bad experience. The word is always caused. Dahil lang ba sa isang bad experience? Is it a myth or a fact? Okay? Sa online natin, may sumagot na ba? Okay, wala pa siguro, no? Pero, ito ay mga simpleng katanungan na madalas natin tinatanong. Okay, and then last na myth versus fact. Talking about depression makes it worse. Kapag sinabi mo na ikaw ay nalulungkot, ikaw ay nalulumbay, or ikaw ay gusto mo ng kausap, ito ba ay lalong lalala lang? Oh, ano nga ba? No? So, ngayon, sagutin natin. Sabi dito, sa mga pag-aaral, ito lahat ay myth or hindi totoo. Bakit? Ito ang explanation. Hindi siya severe na sadness kasi ang sadness ay isang emosyon lang na normal. Like for example,
nawala yung laptop, nawala yung cellphone. Normal na malulungkot ka. Pero kasi ang depression is more than that. It affects your thoughts, kung paano ka mag-isip, yung emotion mo, at yung physical health mo. Kaya mamaya, i-share ko yung mga symptoms ng depression, no? So in other words, ang sadness kasi is a normal emotion just like anger, sad, 'di ba? So, mad, galit ka, o kaya naman afraid, normal siya. Pero ang depression ay tumatagal, no? So, mamaya makikita nyo kung ano yung simptomas. So, it's more than just mere sadness. Number two, only weak people get depressed. It's a myth. Bakit? Kahit sino ay pwedeng magkaroon ng depression. Hindi ibig sabihin na let's say, very strong physically, so hindi siya weak, ay hindi ito magkakaroon ng depression. Pero alam natin, mamaya may papakita ako mga pictures, mga sikat na tao, pero sila ay na-diagnose as having depression because it is a real condition na inaapektuhan yung brain at yung katawan natin. It's not necessarily a sign of weakness because it's a medical condition, it's a psychological condition, and even a public health condition na sabi nga ni Dr. Lane kanina, World Health considers depression as the leading cause of death. So number three, depression is always caused by a bad experience. Myth. Bakit? Events can trigger it. Depression can stem from multifactorial reasons. Mamaya i-share ko sa inyo, ano-ano ba yung mga whys of depression na masasabi nating maraming dahilan bakit nagkakaroon ng depression. Na hindi lang yung dahil sa nawala yung cellphone, na ninakawan, no? So, hindi lang dahil doon. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng depression ng isang tao. And then yung last, talking about depression makes it worse. Actually, I'm very happy because the SSD Health Department initiated this kind of chats, na mindful chats. Hindi lang siya technical na kwentuhan or literal na kwentuhan, because these mindful chats will help us, I should say, have open conversations that would actually help you and I attain understanding and healing. Hindi po ba sa mga nakaraang sessions ay marami tayong natututunan, and talking, sharing, listening, and at the same time, opening conversations kahit minsan ay hindi natin nakikilala, no? Sa mga questions dito na hindi nalalaman ang mga pangalan, okay lang, but it still helps you to know kung ano yung better na gawin. So, talking helps. Wag natin itong itago. Ayan. So, in other words, kung ikaw ay nakakaramdam ng pagkalungkot, maraming tao ang nais din sa inyong tumulong. So, walang masama na humingi ng tulong because talking helps. Okay? So, ano nga ba yung symptoms of depression? Bibigyan ko kayo ng acronym nito. Simptomas ng depression. Ang depression ay isang condition na po, hindi siya yung tipong normal lang na katulad ng sadness na madaling mapawik, kinaumagahan, okay ka na. Pero ito na depression, sa letter D, depressed mood, laging malungkot, no? Pangalawa, E, nawawala na ng gana. Tapos fatigue, o kaya naman laging pagod. Kaya pag magtatrabaho, laging late. Letter P, pleasure loss. Dati naglalaro ng basketball. Ngayon, wala na, tulog na lang ng tulog. Yung R, retardation or excitation, mabagal ng gumalaw. Bakit? Kunyari maliligo, magtutoothbrush, ang bagal-bagal na. O kaya magsi-CR, ang tagal naman. So kinakatok na, nasan ka na? Bakit hindi ka pa magbibihis? Yun pala dun sa CR, nagdudugmok na, ang dami nang iniisip ng kung ano-ano. Ano? So, retardation or bumabagal yung movements. Letter E, nagbabago yung panlasa. So, madalas ay hindi kumakain, pati pumapayat. No? O kaya naman, minsan, kain naman ng kain. Kaya lang, kahit kain ng kain, mamaya niyan, hindi naman natutulog. So, kaya ang sunod niyan ay sleep change. Either tulog ng tulog or laging gising. Pero madalas sa depression ay tulog ng tulog sila. Wala silang gana sa buhay. And then, letter S na isa, suicidal thoughts. Ayan. So, sa sessions ng Mindful Chats, if I'm not mistaken, magkakaroon ng topic about suicide thoughts or suicide topic. So, sa depression ay nakaka-experience sila ng suicide, but suicide is not a disorder. Hindi siya isang disorder. Ito ay outcome, ito ay resulta or isa sa mga simptomas ng depression. And then letter I,
yung pag-iisip niya na I'm a failure, wala akong kwenta, wala akong halaga. And then letter O, only me to blame. Ibig sabihin, guilt siya, wala siyang ibang sinisisi na nakikitang mali kundi siya at siya lang. Ano? And then N, no concentration, kaya sa trabaho, hindi siya makapag-trabaho ng maayos. At ano po ba ang duration nito or gaano ito katagal? Hindi bababa sa 2 linggo. So, gaano? At least 2 weeks. Yun ang tinatawag natin na major depressive episode or pwedeng i-categorize as a disorder, major depressive or disorder. However, isa yun sa mga disorder. Alam niyo po ba na mayroong uri ng depression? Iba't ibang uri or types. Hindi ko na ito dito sinulat, pero through this graph, makikita nyo na ang normal sana na emosyon ay itong nakakulay black. Yan, ito. Hindi ko sure kung kita nyo ba ang aking laser pointer. Ayan. Ito, yung pagbaba ng kulay blue, ito yung mga episode na nabanggit ko kanina na na umaabot siya ng 2 linggo, no? So, yung episode ay yung kanyang depression ay napaka not really severe. Yes, okay, we can consider na severe to the point na masyadong mababa ang kanyang emosyon. Kasi ang normal emosyon ito sanang itim, no? Normal yan, yung line na yan. But then sa isang tao may depression, nagkakaroon ng lower than the normal mood. Masyadong mababa. Kung sa weight pa, underweight, no? So, siya naman sa depression, etong una na letter A, na-depress siya. Tapos naka-recover. Tapos na-depress ulit, no? So, letter B, meron namang hindi talaga niya totally na-fulfill yung lahat ng mga 10 na iyon, pero meron pa rin siyang simptomas ng depression. Meron tayong tinatawag na persistent depressive disorder. Bakit? Hindi naman siya tumatagal ng 2 weeks, pero tumatagal ng taon. So, ano yun, Ma'am Mirtz? Ibig sabihin, hindi man siya nakakaramdam ng, let's say, sleeping change or eating change, yung habits niya hindi man nagbago, pero yung pakaramdam niya walang kumpiyansa, yung pakaramdam niya na hindi siya nagtitiwala sa sarili niya, walang confidence, lagi siyang guilty, tapos malungkutin, no? So, tumatagal yun ng years, kaya siya tinatawag na chronic, kasi matagal. Pero itong isa naman na letter A, ay major depressive episode na pwede maging disorder kasi 2 beses pa nga. Oh. So, naka-recover siya kaya lang nag-relapse, bumalik ulit. And then, merong letter C naman na meron na nga siyang persistent depressive disorder tapos nag-go pa siya, nag-shoot down pa. So, in other words, maraming uri ng depression at ang sinasabi ko sa ngayon ay ang pinaka-common which is major depressive disorder na ito nga, at least 2 weeks. Pero again, may depression na umaabot ng 2 years. So, kung meron kayong kakilala na napapansin nyo, ang tagal-tagal niya na sa trabaho, tapos wala siyang gana, nakakatrabaho naman, pero hindi at his best. Baka nagkakaroon siya ng point ng persistent, o kaya naman tumatagal na hindi siya totally umaabot ng 2 weeks na sobrang lala, pero naapektuhan yung kanyang functioning. So, ano yung masasabi ko dito? Para mas malaman mo kung ano yung uri ng depression, mahalaga na magkaroon ng check. Ano? So, pa-check sa expert, sa psychiatrist, psychologist. But then, I think what you have to understand is, ang major depressive disorder ay isa lang sa pwedeng ma-experience na depression. Ngayon, sino ba ang may mga depression? At ito ba ay nararanasan din ng ibang tao? Yes, dito sa artista na ito, siguro may kakilala kayo. At si Justin Bieber, si Dwayne Johnson ay very open na sila ay nagkaroon ng depression. At alam niyo po ba na worldwide, including adults, 3.8 ay merong depression. And around 280 million people are affected by depression and depressive symptoms worldwide. At ito ay madalas nangyayari sa mga low or third world country and middle income countries. At tayo na nasa Pilipinas, mga Pilipino, kapwa ko Pilipino, tayo ay apektado ng depression. 154 million estimated people are affected by depression in the Philippines. Kaya nga, sa isang recent na pag-aaral na ginawa ng mga researchers na ito, no, na na-publish sa isang journal, ang prevalence ng depression sa ngayon ay nasa 3.34
dito sa Pilipinas. Mataas ito, no? Kasi ito ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagiging maayos ang kanilang pagtatrabaho, pakikitungo, at marami pang iba, pati ang pamilya. So, ang tanong, between lalaki and babae, yan, sa ating mga karadyo at nakikinig sa online, sino ba ang mas madalas sa magka-depresyon? Base sa research, mga pag-aaral, babae ang mas madalas magkaroon ng depression. Una, ang mga babae ay more emotional, madaling umiyak, ano? Maraming iniisip-isip. Ang mga lalaki, hindi sila ganun pala isip. Tapos, hindi pa tayo natuto masyado maging independent, no? Lagi tayong, oh, bahay ka lang kasi babae ka, hindi ka pwede magpagabi and all. So, sila ang mas na-consider na may mataas na depression based sa research. However, ang tanong naman ngayon, ano ang dahilan or bakit nagkakaroon ng depression? Yan. Kanina, nabanggit ko na multifactorial ito. Ibig sabihin, maraming dahilan, hindi lang isa, hindi lang dahil sa ninakawan, natanggalan sa trabaho, na lay off yon sa trabaho, hindi lang dahil doon. Ito ay maraming cause, no? So mayroong biological, may psychological and social. So hindi natin may kasabihan nga na don't judge the book by its cover. No? So wag natin i-judge na ay napakahina niya naman, na ano lang, nawala lang yung laptop niya, ganito na nangyari sa kanya. Kasi mali mo na trigger nung pagkawala ng laptop niya yung kanyang iba pang pinagdadaanan. Una, sa family history. Tapos sa pamilya, pagka meron history ng depression, lalo na yung let's say parents, meron silang 40 to 50% chance na yung mga anak mismo ay magkaroon din ng depression. So in other words, hindi talaga natin may tatanggihan na meron genetic tendencies, no? So nasa genes. Pero hindi ito agad-agad na titrigger kung wala namang psychological or social condition. So ang punto doon, katulad ng ibang sakit, pag it runs in the blood na ay, for example ako, ang tatay ko nung ako ay 17 years old namatay sa myocardial infarction. So with that, I have the tendency to also have that kind of problem, no? So in other words, nasa lifestyle ko kung paano ko tulungan para hindi ma-activate, hindi ma-trigger yung tendencies na meron ako. So sa family, it really happens, family history. Sa neurotransmitters, may mga hindi balanse dyan na mga nangyayari na dapat balansehin. Ito pa, hormonal changes sa mga babae naman. 'Di ba kanina, binanggit na babae ang mas madalas makaranas ng depression. May pregnancy, menopause, and a lot more. Menstruation pa, 'di ba? So hormonal changes, lalo-lalo na medical conditions, nagkasakit. So in other words, hindi nila makontrol kung ano nangyari sa katawan nila. So psychological naman na dahilan, ito na nga, trauma, abuse, chronic stress. So let's say, may history na sa pamilya na merong depression, tapos natanggalan pa ng trabaho, hindi pa nakakaranas ng maayos na income, no? So chronic stress for a long period of time, lagi pang negatibo ang pananaw sa buhay, no? So psychological and social isolation. Naalala ko po mga karadyo, mga ka-mindful chats, na nung tayo ay nagkaroon ng COVID-19, quarantine. So, hindi pwede, di ba, na lumabas. Ito ay nakaka-depress. Death of one, loved one, unemployment, lack of support, hindi natutulog at substance use. At alam niyo po ba na ang depression ay ito ang, I should say, foundation sa pagkakaroon ng suicide. Kaya, sa susunod na pag-aaral dito sa Mindful Chats, makinig po kayo tungkol naman ito sa suicide. But I'm tackling about depression, which may result an outcome of suicide. Pero, ang nakakalungkot, ang mga Pilipino ay hindi humihingi ng tulong at nahihiya dahil sa stigma ng pagkakaroon ng depression. Ngayon, balikan natin sa Biblia. Sino sa Biblia ang nakaranas ng depression? Si Job, no? Ang dami niyang naranasan na sakit, na hirap, kaya niya nasabi na days of affliction have seized me. Sino pa? Si Elijah, no? Na meron siyang death threat na galing kay queen, na sabi niya doon, tumago siya, pumunta siya sa isang tree, doon siya nagtago. Sabi niya, I've had enough, Lord, take my life. I am no better than my ancestors. Hinatidan na siya ng mga ng pagkain kasi hindi din siya kumakain. So in other words, sa biblical characters, meron talaga nakaranas ng depression. So hindi exempted kung sino man sa posibleng makaranas ng depression. So ito na, paano? Sabi nga kanina ni Doc Lalaine,
Ano ang pwedeng gawin para malunasan, maiwasan ang depression? Kanina, binanggit ko ang biopsychosocial. Alam niyo po, sabi nga, kung ano yung poison, meron din antidote. No? So, kung ano yung area, factor na problematic sa kanila, yun din yung kanilang dapat palakasin. So, let's say, sa biological, yung medication, kailangan magpa-check up. Sa sleep, kasi nga biological, hindi nakakatulog. Dapat yung katawan, makatulog ng maayos, mag-exercise, huwag gumamit ng kung anumang mga substances. And mamaya, isi-share ko ang 3 R's, no? Na pwede natin maging prinsipyo sa pag-alaga sa sarili natin para hindi tayo magka-depression. At sa psychological help, dapat ay nagbabakasyon din. Ayan. So sabi ng iba, ay magastos magbakasyon, pero alam niyo po, vacation and rest is really helpful for us. Positive thinking, maayos na pananaw sa buhay, wag natin masyadong kainisan at kagalitan ng sarili, magpa-counseling kung kailangan, mag-join ng mga health activities, mag-reach out sa mga kaibigan, and return to the routine. Kung dati ikaw ay naglalaro ng basketball, maglaro ulit. So, wag mag-stop sa kung anong pwedeng gawin na helpful, no? So, let me share quickly the 3 R's because we don't have much time. Mamaya ay magkakaroon tayo ng conversation about depression. So, the first principle I'd like to share, maliban dun sa pag-address dun din sa mga problema, no? So, biological, psychological, social, na yun yung mga bagay din na pwede natin sagutin para maiwasan. The first principle I'd like to share is rest. Bakit? Magpahinga tayo. Alam niyo po ba, ang pag-rest, lalo na pag nasa nature, can help clear your head. In Japan, they have the saying, forest bathing or Shinrin-yoku, taking in the atmosphere, and it really helps them to be sane, na bumalik sa kanilang katinoan. And even Ellen G. White in Testimonies for the Church Volume 2, sabi niya doon, design ito ng Panginoon that we shall enjoy nature and be happy in the charms of nature, which are of His own creating. So, kailangan talaga, mga kaibigan, na magpahinga para maiwasan natin na tayo ay malagmok sa depression. Ano pa? Sabi dito sa Biblia, sa Exodus 20, verse 8 to 11, ang kahalagahan ng pagpapahinga, na ito ay commandment ng Panginoon. 6 na araw, siya ay nag-work, pero 7 araw, siya ay nagpahinga. Kung ang Panginoon ay nagpapahinga, tayo, kailan natin binibigyan ng sarili natin na magpahinga? And I'm very happy that I belong to the Seventh-day Adventist Church na nag-uphold sa pag-keep ng Sabbath. The second principle, kanina ay rest. No? Pangalawa ay renew. Alam niyo po ba, mahalaga na from time to time ating ibalik, ating gisingin ang ating mental health, not really mental health, pero kumbaga parang i-reset ang ating mental health na tayo muli ay maging energetic, maging masigla. So, anong pwedeng gawin? Pag-exercise, simple man lang ito, pag-walking, and this is research-based na ito ay nakakatulong sa ating health at ating mental or pagkaisipan. What else? Sa mga mahilig mag-garden. Alam niyo po ba na ang gardening ay talaga naman nakakatulong magkaroon ng bagong pananaw sa buhay, maging kalmado, maging masaya, at gumawa ng mga masasayang bagay na hindi ka naiinis, nagagalit, walang ganon. So sa gardening, nababawasan yun, yung ating emosyon na negatibo. And in the Bible, it says, Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. No? So, panalangin ito ni King David na siya mismo humingi sa Panginoon na baguhin ang kanyang isipan, clean, linisin ang kanyang puso at baguhin ang kanyang isipan at magkaroon siya ng bagong kaisipan. At ano pa yung pinaka-last? Reconnect. Ito na nga. Alam niyo po ba, tayong mga buhay, living creature, meron tayong tendency na dapat mag-connect tayo sa anything na buhay din. Kaya nga kung kayo ay may alagang hayop dyan sa ngayon, ang maganda dyan ay patuloy yung alagaan. Kasi, ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng pet ownership ay nakatulong sa ating well-being. And how much more if we reconnect ourselves to the Lord? Sabi dito sa isang study din, ang prayer, akala natin ng mga Christians or Adventists or iba pang mga nananalangin, hindi ito research-based. Marami na pong research ang nakakapagpatunay na pag nagpe-pray,
pag nagkakaroon ng strong relationship with the Lord, it actually releases hormones that will help reduce depression, anxiety, and a lot more. So, kanino ang best na pwede tayo maka-reconnect? Sa Panginoon. A relationship with God is the most important relationship you can have. Embrace it every day. And in 1 Thessalonians 5 verse 18, it says, give thanks in every circumstance. Hindi dyan sinabi na selected na circumstance. Lahat. Dahil ito rin po ay proven sa pag-aaral na kapag tayo ay mas nagiging mapagpasalamatin, ang kalungkutan ay nababawasan. Ulitin ko po Eto, nakalagay sa Biblia na tayo ay maging mapagpasalamatin, pero maliban doon, sa mga siyensya din, sinasabi nila na kung tayo ay mapagpasalamatin, tayo ay mababawasan ng ating kalungkutan, ng ating depresyon. At ito ay will ng Panginoon para sa atin, na tayo ay magkaroon ng pusong mapagpasalamatin. So bago ako mag-end, in Isaiah 40 verse 31, it says, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. Sila man ay tatakbo pero hindi sila mapapagod. They will walk and not be faint dahil ang Panginoon ay nasa sa inyo, nasa sa atin. No? So, yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. I hope mayroon pa tayong time sa conversations natin. Thank you very much, Doc. Wow! Isn't that very encouraging indeed na meron palang solusyon sa ating mga problema? Before we go to the chit-chat that we can have this evening, let me say thank you to all our viewers and our listeners who had, what do you call this, interacted dun sa ating Facebook account. Good evening to Ma'am Cecilia Martinez. Good evening sa lahat ng mga taga-Poland. Alam niyo ba, Poland o Polillo Island? Poland. Hello, Poland! Yeah. To Ma'am Milagros Babida, to Santos Kisto of, and he says, Niryo Lawis, kumusta mo diha? Ay, maayo man mi. Ay, dili di ay. Hello to Ma'am Jeline Gadon, Rebecca Robles, to Ate Marlene Nashon from Bicol. Good evening po. To the better half of July, Ma'am Eva Marie Tomarlas. Good evening also to Vibs Tinio Velasco and to Nerissa Marco Palma from Gomaca, Quezon, to Jen Marciano from the neighborhood, and Sigador Nelva Palarao. Ate, mamaya na po tayo magbabasa ng message. Pwede na ba ngayon, Doc Lane? Nakamute ka po, Doc. Oh, yeah. Marami kasing kaganapan dito sa aking likod. We will have a talents night. Anyway, so napakaganda ng ng talakayan. Bitin nga bitin. Pero pakibasa nga yung ating there is somebody who is listening, watching right now, who poses is that a question or it's a comment? Or a comment. Okay, Yeah. maganda yan. Oh yeah. Okay, may I read it? Jesus is the only cure for all depressions. Kapag nabisi ang isip at katawan sa paggawa sa bukirin ng Panginoon, makakalimutan mo ang iyong sarili. God will make all things wonderful and beautiful in every season of life. All things are possible to those who love God, serve God. Praise Him forevermore. I can do all good things through Christ that strengthens me. Put God first before anything else. Put eternity into our hearts to stay away from any depression in life. Jesus is the joy of living. Pwede bang kantahin? Okay. That's from Ate Martin. No? Opo. Yes. Napakaganda. And I know that God will surely help us in all our problems, even yung mental health problems natin. And we affirm, no? Ano yun? Superlative. We affirm and confirm that God indeed is the solution of all our worries and problems. But then, there are times that we need to seek professional help. Di po ba, Dr. Myrtle? Yes. Why is it that we already have God? We have great faith in God. But why is it that it is important that we seek professional help?
Yes, thank you, Dr. Lane, no? So ito ay mga katanungan din ng maraming tao kasi nga nagtataka sila, malakas naman ang pananampalataya ko, lagi naman akong nasimba, midweek, vesper, Sabado hanggang AY, pero bakit ang pakaramdam ko nalulungkot pa din ako? Ayun. So, ibig sabihin, katulad ng mga Bible characters, Ate Pam kanina, no? Si Elijah, si Mm. Job, ito ay mga tao na talagang grabe ang kanilang pananampalataya. Pero dumarating talaga sa point na sila ay natitinag din. So, lalo na tayo. Tayo ay napaka-vulnerable. Tayo ay ibang henerasyon na. Hindi na tayo kasing, masasabi ko ay kasing tibay ng mga pananampalataya ng nasa una nating mga panahon. Pero, ibig sabihin nun, Ate Pam and Dr. Lane, we really have to be more attentive helping ourselves as well. Kasi the Lord wants our body to be taken care of. Ayaw niya na hindi natin inaalagaan yung ating katawan. Katulad lang na for example, mataas ang blood pressure o kaya naman ang blood sugar. Hindi po ba nagpapatingin tayo sa doktor? So, ganun din. Hindi din naman yun bawas ng pagkatao. Yun ang katotohanan doon. Huwag natin isipin na mababawasan yung ating respeto sa sarili. It's actually a form of courage to seek help. So, kahit tayo ay walang namimiss na pagsimba, walang masama doon. Pero kung napansin natin yung simptomas ng depression na nabanggit ko kanina, at ginagawa mo na lahat ng pwede mong gawin para sana malunasan ito, then at the end of the day, andun pa din, ma'am, pabalik-balik pa din, then you might as well seek help. Because, again, depression is not a sign of weakness. It's actually a way for you to seek help and preserve the body, the temple that the Lord has given to you and to me. Wow, that's a beautiful answer. Can I also ask? Oh, sure, Ate Pam. Okay, let me ask this question. What's the difference between depression and sadness? Meron ba? Correct. 'Di ba po may naging topic na nakaraan, loneliness and Opo. isolation. Actually, yun naman ay mga common na lalo na sa mga Gen Z ngayon. Ay, out of place sila. Tapos, hindi sila makarelate. Ayun. So, sinasabi na nila agad, ay, nade-depress na yata ako. But actually, sadness, katulad ng nabanggit ko kanina, normal na emosyon yun, Ate Pam. Katulad ng Mhm. happiness, sadness, anger, no? Mhm. So, may Fear. color pa nga yan, fear. Yeah? May mga color coding pa yan minsan. Pag galit, ang kulay ng mga bata ay kulay pula, no? So, pag sila ay na masaya naman ay yellow, no? Happy color. But then, the sadness kasi is a normal emotion. Ang depression ay hindi siya normal na emosyon. Ito ay tumatagal. Hindi lang isang araw, hindi lang 2 araw, linggo, buwan at taon. 'Di ba? Kanina kita niyo po yung pinakita ko na yung kanyang mood, yung kanyang pakaramdam, ilang taon na siyang below, kumbaga sa weight pa, underweight. Lagi siyang below the norm, no? So, hindi siya umaabot dun sa ideal na mood na dapat nakaka-function siya ng maayos. Siya ay below, siya ay depressed. Kaya nga tinawag na depression. And it happens sa ibang mga kabataan at ibang mga adult for several years. So, isa yun sa pagkakaiba ng sadness at depression kung ito ay tumatagal na, maraming simptomas, at mas nakakaapekto ng kaisipan, gusto na magpakamatay, ng kalusugan at pakikitungo sa ibang tao. Alin ba doon yung depression, yung malungkot at malumbay? Or yung malungkot lang, sadness lang yon? Yung malungkot ay sadness lang. Ang Malumbay, malumbay? ang malumbay, anhedonia ito kung halimbawa Oh. matagal, di ba? Wala na Mhm. siyang gana kumain, Ate Pam, tapos Oh. ayaw niya nang maglaro ng table tennis, ng pickleball, yun, Mhm. naglumbay na siya. Tapos ang bagal-bagal niya pang gumalaw, no? So, in other words, dati ang sigla-sigla niya, biglang, nanlumbay. Ayun. So, ibig sabihin, posibleng hindi lang normal na lang kalungkutan, may mga kasama pa siyang ibang simptomas. Kaya kanina dun sa acronym na pinakita natin, kailangan, RRR. kailangan makita natin at babantay natin yung sarili natin. Hala, baka hindi lang kalungkutan yung nararamdaman ko, nawawalan na ako ng gana magsimba, naiinis na Oh. ako sa mga kaibigan ko, di ba? Nakikipag-away na. Yun. Tapos, marami nang nagiging problema dahil yun pala ay may posible na siyang depression na nararanasan. Oh. Doc, Doclin. Mhm. Doc, ganito, I know that
each one of us, bawat individual, bawat tao, ay meron talagang dumarating na panahon na talagang sad tayo or lonely tayo, Yes, di correct. ba? Mm. Kahit anong gawin mo, masaya ka pagkatapos hindi ka naman bipolar. Pero there are times in our life talaga na talagang sad ka. Hindi naman yung 2 weeks talaga. But the question is, alam ko yun na naging teacher ko to si Doc Myrtle sa psychology. Sabi nila, there are times talaga malulungkot tayo and it is also good that we get in touch with the different Okay. emotions. No? Correct. Kailangan na maramdaman natin ang buong spectrum ng emotions. Yes. Ang question, meron po bang tao na ipinanganak na tadhana, o we don't believe in tadhana, pero innate na sa kanya na siya ay magiging depressed or he will be a depressed individual when he grow up. Meron po bang ganon? Oh, in other words, may tendency na siya dahil kasama sa kapanganakan niya na posibleng magkaroon siya ng Yeah, depression. Oo. Yes, actually, based sa mga pag-aaral po, ito ay tinatawag natin na mga genetic tendencies or yung mga family history. So, for example, katulad ng hypertension o kaya diabetes o kaya naman may ibang sakit na yung anak niya ay nagkakaroon, no? Dahil ng magulang ay meron din. Ganun din po sa depression. Meron silang 40 to 50% chance kapag ang family nila ay nanggaling o kaya naman ang tatay, ang nanay, or even yung mga lolo-lola, merong depression or even other condition, psychological na, let's say, bipolar. So may tendency, dun po, Doc Lelaine, yung sinasabi natin na nasa genetic tendencies. Pero, hindi naman ito 100% genes na itinadhana ka na talaga. Wala ka ng lusot, kundi ikaw talaga depressed na. Dahil, out of 40 to 50, meron pang 50% na chance na dapat ay hindi ito matrigger na. So, for example, nasa genes na posible magkaroon ng diabetes, hypertension. Huwag nang kumain ng maraming sugary foods. Huwag nang kumain ng salty foods para hindi na matrigger yung pagtataas ng blood pressure at yung pagtaas ng blood sugar. So, ganun din sa psychological health. Alam mo na sarili mo na, ay, may lahi kami na posibleng maging depressed pag ganito yung naging condition. Help yourself. Get up. Don't be so lonely and stay in one side and magmukmuk sa isang tabi. Tapos, naisip mo, ay, tinadhana kasi ako dahil ganito na yung nangyari sa magulang. Instead, tulungan ang sarili. Kasi, sabi nga, may kasabihan din, Doc Lelaine, na ang tao na tinutulungan ng sarili, ang Panginoon i-bless ang efforts if we feel continue to do our best to help ourselves as well. The Lord will bless and will continue to save us kung tayo rin ay gagawa ng part natin. Ano po? So, yeah. Oh, well, Doc Lane, can I say just hi to all the viewers in Facebook account? We are live at Facebook account and YouTube account. We have Lotis Bandalo, Erlinda Basilisco Concepcion, Diahan Villones, Melody Uday, and Lenny Lego. Good evening daw po sa atin. Meron pa ba tayong katanungan? Please send in your questions to 0918-944-7891 or dun po sa mga chat boxes ng YouTube account at ang Facebook account. Doc Lane, back to you. Yeah, Doc, eto pa. Alam po natin, like what we've heard kanina, sabi po ni Dr. Myrtle, depression is a multifactorial thing, no? Meaning, maraming mga kaganapan na nangyari na maraming dahilan na pwedeng sanhin ito. I'm sorry, medyo maingay. Kami naririnig niyo ba? Yung background, pero malinaw naman po ikaw. Ay, okay. So, depression is a multifactorial thing. Maraming nangyayari sa buhay ng isang tao na pwedeng maging sanhi na ma-depress ang isang tao. So, Yeah. dapat pala, Doc, at the slightest hint na meron kang mental health problem, they should seek out. They should seek help and reach out to somebody who is an expert, no? Sa Philippines, meron po bang maahensya o organisasyon na pwedeng lapitan
kahit na yung mga nasa baryo, alam ko may mga kaibigan tayo na nakikinig dyan po sa mga baryo or sa mga syudad. Meron po ba tayong mga organisasyon na willing na magbigay ng tulong sa ating mga kababayan? Yes, thank you so much, Dr. Lane, for that. Naalala ko yung isang concern ng mga kababayan natin, ano? Kasi ang depression ay hindi ito masyadong natatalakay sa primary care level, sa barangay, di ba? Hindi sila masyadong binibigyan ng pansin. So, walang masama kung pupunta sa mga barangay health center. Yun. Kada barangay ay merong mga barangay health center, merong mga meron silang mga tao doon, either nurse or either medical doctor na naka-assign sa community nila na pwede nilang lapitan. Hindi naman sila kailangan pumunta agad sa ospital. May mga barangay health center na pwede nilang pagtanungan, pwede nilang kausapin at kung gusto nilang humingi ng opinion kung ito na ba ay clinical depression. Kasi ang mga nurses, may training din po iyan ng psychiatric nursing, lalong-lalo na ang mga medical doctor. So, sa primary care level, dun sa mga barangays, hindi pa po dyan naka-assign yung mga psychologist. Wala pa po dyan naka-assign. Pero ang mga medical doctors, mga nurses, meron din po yan mga training. So mga ahensya sa government, go and ask help sa Department of Health. Isa yun. DSWD sa mga kabataan natin. Naalala ko nung kami ay nagkakaroon ng training, na-assign kami sa mga kabataan na talaga namang na-trauma, na-abuso. No? So, DSWD ay isa sa pwede nating lapitan ahensya kasi sila ay may mga bahay, ampunan, may mga tahanan na pwede silang tulungan na yung mga kabataan ay ma-save, no? Hindi sila malugmok atibam sa depression kasi mayroon na sila mayroon nang nag-aalaga sa kanila, may mga house parent, no? So, and sa church, Doc Lane, I believe ang health department ay very active. We have the Adventist Mental Health Association na ito ay aktibo katulad ngayon na ginagawa natin para mas maging educated, aware ang mga tao, ating mga kapatiran at marami pang iba na malaman ko anong pwedeng gawin. At gusto ko rin i-share, Doc Lane, yung kahalagahan ng kumbaga sa bahay pa, meron mga self-help books. Kung pag kumakain ka ng bawang kasi ay mataas yung hypertension ko. Ikaw, Ate Pam, pagka ang blood sugar mo, o kaya naman masakit ang ulo mo, di ba? What do you do? Oregano sa akin. Oregano Yun lang papunta. yun. Oo. Opo. Ibig sabihin, hindi ka agad-agad pumupunta naman ng hospital, di ba? Not naman. Opo. So, ganun din, Ate Pam, ang depression na mararamdaman mo, ay, lampas na yata ako ng 1 linggo. Parang papunta na ako ng 2 weeks. So, bago ka pa umabot ng tumatagal-tagal, aalalayan na yung nararamdaman na, oh, lalabas na ako, magja-jogging na ako, babalik ko na yung routine ko, magbabasketball na ako, magpipickleball na ako, tutulog na ako ng maayos para maiwasan yung pagka-depressed talaga na umabot ng 2 weeks. Pero, kung lahat na ginawa, Ate Pam, 'di ba? May time, Ate Wala Pam, pa rin. siguro na nag-oregano ka na, nagbawang ka na, mataas Nagluya ka na. uy ka na. Hindi pa rin nawawala. That's the time that you also have to seek help and expert opinion about it and seek guidance para hindi na ito mag-progress pa. Ano? So, ganun Okay. din siya. Ganun din Oo. ang sa depression. I have a question as again, Doc Mertz. What would be the people around those people who are into depression, who do, how will they determine if that person is really ang telltale signs ng mga taong depressed inside your home? What would be the first few steps that they must do? Mga red flags. Yung mga red flags, opo. Yes. Una yung pagmumukmok sa kwarto, hindi na nila kinakausap yung mga tao sa paligid, hindi kumakain, o kaya naman tulog ng tulog, ayun. So, ang pwede nilang gawin, pag nakikita nila yung kasama nila sa bahay, o kaya ka-roommate, katrabaho, reach out, no? Katukin sa kwarto, kasi ang nakakatakot dyan, Ate Pam, baka nag-suicide na. Yun na nga. Oo Diba? nga. So, dapat Oo. katukin. I-involve talaga sa pag-uusap, kausapin, oh, hindi ka na yata kumakain for several, ano yun? Meals. Napansin ko, hindi ko lumalabas, hindi ka naliligo. So, kausapin si bunso, si panganay. Wag po tayong matakot na kausapin sila. Kasi, sila mismo, hindi nila alam na kailangan nila ng tulong. Minsan, masyado na po silang tunnel vision na akala nila okay lang na magmukmok.
'Diba? Even in the Bible, si Elijah dinalhan na ng food, 'di ba? Kasi dumating siya sa point na ayaw niya na kumain. Mm-mm. Much more tayo, no? So, wag tayong mag-atubili na kapag may nakikita tayong malumbay, walang gana, we reach out to them. Sa church man yan, sa bahay man yan, and let's foster the social support, the belongingness that the Oh, Lord yes. Yeah, Yes. I agree with that, no? I agree with that. Now, we should be very mindful. We should be very keen. Dapat observant tayo sa kaganapan sa ating bahay, Paligid. sa ating mga anak o sa ating spouse or sa ating mga church members. Kung meron talaga tayong nakikita at nararamdaman na may mga kakaibang galawan ng ating mga kasamahan, let's reach out to them. Let's create an atmosphere of being mindful of the cares of other people. That way, makakatulong tayo, no, sa mga taong malungkot, malumbay, o may mga mental health problems. Well, Doc Lane, yes, meron pa pong isang tanong Yes. online. 5 minutes, sige, go. Oh, 5 minutes. Anxiety and depression can cause GERD and peripheral neuropathy? Oh, okay. Nagkaroon ako ng GERD one time, yun yung sa sigura, di ba? Pero actually, madalas dahil na nga na-stress, kaya nga nagkakaroon tayo ng acid. Di ko alam kung naranasan to ni Dr. Lynn at saka ni Ate Pam. So, sobrang daming iniisip na anxious tayo. Yung ating physiological katawan, no? Because our human body is very, very, I should say, vulnerable. Hindi tayo robot na hindi napapagod. Tayo ay napapagod at kailangan magpahinga at mag-reset. Katulad ng na-share ko kaninang principle, rest, magpahinga, renew, and Reconnect. Correct. So, actually po, yung anxiety and depression may lead not just only to neuropathy, to GERD, a lot more may happen because of anxiety and depression. So, in other words, ang psychological disorder may lead to other medical conditions and vice versa. Medical condition may also lead to anxiety and depression. That's why the more we really need to seek for God's guidance and help, na tulungan niya tayo na maprotektahan sa kung anumang mga sakit, ito man ay medical or psychological, that we will be able to preserve the body that the Lord has entrusted to us. Oh, yes. Oh, by the way, that question was from Reddy Clam Zianra. And hello also to Renzos Dolieno. Okay, Doc Lane. Yes. Pam, what's to watch out next Monday? Oh, this Monday we're going to watch out for Doc Flor Marticho. She will be talking about exercise and mental health. What could it help us? It will be an exciting time for us also to know those things that are seemingly trivial. No, it's not. Actually, it's a part of whatever we have to do in life. Yes, Doc Lane. Okay, parting words, Dr. Myrtle, before I summarize our session this evening. For my parting words po, wag po tayong mawalan ng pag-asa sa buhay kung tayo man ay nalulumbay dahil may solusyon po sa lahat ng problema kung tayo nakakaranas ng depression. Ang Panginoon ay laging nandyan. Hindi man po available lahat ng mga psychologists, but then the first person that we can actually express everything will be the Lord Jesus Christ, and His ears are all available and willing to listen to our concerns. And I believe by God's grace, He will help us ease our depression, our loneliness. And kung kailangan man ng extra help, and the Lord will also use the medical doctors, psychiatrists, psychologists, don't hesitate as well, because it's also for your own good and everything for God's glory. Amen. Thank you, Dr. Myrtle. Very well said. Mga kaibigan, katalakayan, ka-mental health. Sa pagtatapos po ng ating talakayan tungkol sa depresyon, naway meron po tayong napulot, natutunan na mga mahalagang kaalaman upang matulungan po natin ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Huwag po kayong mag-atubiling humingi ng tulong at suportahan ang isa't isa sa paghaharap po ng hamon ng buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig at pakikisa. Naway maging instrumento tayo ng pag-asa, pagmamahal sa ating komunidad. At kung meron man na may depression sa ating komunidad,
you know where to go. You know where to go. Dito po, Mindful Chats, matutulungan po namin kayo and seek God's help. Thank you so much. This is your friend, Lelaine Seron Alfanoso. Yes, God, thank you very much, everyone. We are transmitting truth. We would like to help you transform your lives. This has been AWR Manila Mindful Chats. My name is Pam. Thank you, Doc Marts. Thank you, Doc Lane. Good night, everyone. May God bless us all. Thank you so much. Maraming salamat po, Dr. Myrtle, Pam. Yes, thank you po. Take care there. So ulitin, medyo mahaba. Mahabang panahon. Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lelaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength. Mental health matters.